Hello boss, kamusta? Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa bakit nakakalusot ang PNP sa mga kaso nila. Sobrang naka-interesting to dahil hindi naman siguro lingid sa inyo mga boss na yung nangyayari sa ating kapulisan ngayon ay dumadami yung kanilang mga lapses tungkol sa mga operation nila. Katiwalian sa PNP, mga sunod-sunod na balita ang nakakasangkutan ng kapulisan sa bansa, patuloy na naibubulgar sa Senado. Mula sa issue ng Shabu, koneksyon sa Bilibid, pagpaslang kay Jemboy at marami pang iba. Bagamat pinipiga ng mga senador ang ginawang kamalian, tila hindi naman lahat ay nakukulong sa mga nasasangkutan. Siya nga pala guys, pa-subscribe kay PMC sa kanyang channel, at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, pa-subscribe na rin po para ma-update ka sa mga magagandang videos natin i-upload tungkol sa mga gantong reaction video, at sobrang nakaka-interesting talaga. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na maraming pulis ang nakakalusot sa gusot dahil sa kakaiba nitong position of power. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, Totoo ba? totoo ba? Ganda na yan. Ganda ng PMC. Wow. Style bar ko. Pati ito nakita ko pa. Sige guys, tuloy natin. Madalas nasasalang ang mga miyembro ng Philippine National Police sa mga katiwalian at gawang korupsyon mula pa noong una at hanggang ngayon. Ilan sa mga nasilip ay ang nagkamaling pagpatay sa maraming individual katulad ng kay Jemboy Baltazar, pagdawit ng ilan sa illegal na droga kasama ang nasakoting 1 toneladang shabu, ang pamemera ng mga ninja cop sa Bilibid at marami pang iba. Ilan lamang ang mga ito sa korupsyon na lumalabas ngayon, ngunit sa mata ng mga Pilipino ay lumang tugtugin na. Datapwa maraming matitinong pulis ang nasa departamento at maraming mababait ang tapat sa kanilang trabaho. Mayroon pa ring mga bulok na prutas ang nananatili sa hanay ng kapulisan. Minsan kahit kitang-kita ang mga katiwalian, mabibilang sa daliri ang nasisintensyahan. Oo nga naman. Mas marami pa ang mga naaabswelto, lalo na yung mga matataas ang ranggo. Pinakikita sa taong bayan ay kukulong at kakasuhan, pero napapawalang sala naman pagdating sa hukuman. Kaya marami ang nagtatanong kung bakit maraming pulis ang nakakalusot. Kaila sa marami na may pribilehiyong naipasa sa kapulisan ang hindi gaano nauunawaan ng ordinaryong mamamayan. Ito ay ang kakaibang position of power. Kung ikaw ay interesado Ano nga pala yun guys? Position of power. Yung kakaibang kapangyarihan na binigay sa ating kapulisan. sa kakaibang kapangyarihan ng Philippine National Police, ito at pakinggan ang paliwanag na kung maunawaan ay siguradong ikagugulat ng buong sambayanan. Ang kapangyarihan ng mga pulis ay hindi tulad ng iba. Katulad ng sa mga guro, datapot may otoridad sa kanyang mga estudyante sa loob ng paaralan at oras ng eskwela. Sa labas ay wala na. May boundary ang position of power nito. Ganon din sa mga doktor na may katungkulang magutos sa kanyang may sakit na pasyente. Pero hindi nito maaaring utusan ng lahat ng nakatambay sa kanto. Dahil sa labas ng usapang medikal, labag ito sa batas. Tama. Ang kanyang position of power ay may hangganan. Dito, naiiba ang kapulisan. Ang jurisdiction ng kanilang kapangyarihan ay sa anumang sulok, sa lahat ng eskinita, baryo o syudad, sa mga tambay o professional, kung may kriminalidad. Ang oras nito ay 24/7, 7 days a week, 365 days a year.
kung may krimen. Mantsakin mo, kahit ang presidente ng Pilipinas ay walang ganitong klase ng pribilehiyo. Mantakin nyo guys, ganun pala yung kapangyarihan na binigay sa mga pulis, no? Ang laki na pinagkaiba nila sa binigay na kapangyarihan para sa mga doktor at mga teacher, kasi ang doktor ay dun ka lang sa mismong hospital na yun. Tapos ganun din ang mga guro, pag nasa loob na sila ng classes, yun lang yung kapangyarihan, dun lang gagana ang kapangyarihan ng mga guro at mga doktor. Hindi gaya ng kapulisan na kahit saang sulok pala, kahit mga eskinita, 24/7, ay kaya nila. Gumagana ang kapangyarihan binigay sa kanila. Kaya pala kahit saang sulok, pwede sila magmaniobra, magmanipula. Ito lamang ang natatanging parte ng gobyernong executive sa buong bansa na maaaring lumabag sa alituntunin o baluktutin ng batas. Dahil ang kapangyarihan ng pulis sa kriminalidad ay walang hangganan. Walang hangganan. Hindi kailangan na maging abogado ang isa upang maunawaan ang kakaibang position of power na pinangahawakan ng PNP. Kailangan lang ay sentido komon. Hindi mo ba napapansin na maaari silang lumabag sa batas sa oras ng pagpupulis? Halimbawa, pwede itong hindi sumunod sa mga traffic laws o magpagewang-gewang habang nagdadrive. Pwedeng magpark sa bawal magpark. Pwedeng tumaliwas sa daloy ng trapiko. Kahit makabundol ng tao, ay hindi matatanggalan ng... Nagagawa ng kapulisan yan. Yung mag one way ka, kahit sobrang traffic na, ipipilit pa rin nila. Yun nga, maraming mga bawal na ginagawang kapulisan, pero nagiging absuelto lang sila. lisensya kung may police operation. 24/7, 7 days a week, 365 days kada taon. May kapangyarihan ito sa batas ng Pilipinas. Biruin mo, kahit mga senador at congressmen ay wala niyan. Dahil sa kakaiba nitong position of power, meron silang tsapa o otoridad na gumawa ng hakbang, tama sa moralidad o mali, labag sa batas o hindi. Kung hindi ka makapaniwala, bumalik ka sa kaso ni Jovelyn Galieno sa isla ng Palawan. Nakuhanan sa video ang pang-impluwensya ng pulis sa testigo. Pinakita ng mga vloggers na lumabag sa protocols. Kahit nga tauhan ng NBI ay hindi naniniwala sa kalansay na inagnas. Maraming mali, maraming katiwalian. Pero ni isa sa mga pulis ay hindi nasintensyahan. Pero bakit kaya, no, guys? Hindi naman siguro, hindi kaya nagtatakipan lang sila dahil sa mga maling ginagawa or kapalpakan, lapses, di ba? Paano makakalusot sa pagpatay kay Jemboy? Noong 2 ng Agosto, matapos makatakbo ang suspect na si Reynaldo Bolivar sa ginawang pamamaril, nakatanggap ng impormasyon ng kapulisan na ito ay nakalulan sa isang bangka. Noong nasipat ng mga pulis ang sasakyan, pinaulanan ito ng bala. Pero wala doon ang nanakbong suspect. Ang napaslang ay ang binatang si Jemboy. Nung sinuri ng Senado ang mga nasangkot, napagalaman na maraming protocols ang hindi sinunod ng mga sumugod. Kasama dito ang hindi pagbigay ng malinaw na babala sa suspect bago nagpaputok. Ang pagpapaulan ng bala sa bangka kahit hindi kumpirmado ang impormasyon. Ang pagbaril sa isang walang bitbit o nakaakbang sandata. Ang hindi pag-record sa body camera habang nagaganap ang operasyon. Ang pagdating ng mga investigador pero kinagabihan na. Ang bawal na Ang dami palang mga violation na gawa ng operation na to kay Jemboy. Ang dami pala. Halos lahat pala na dapat kailangan gawin sa operation na hindi nila ginawa. Gamit ng warning shots at bakit walang nagmo-monitor sa live view. Dahil sa ilang hakbang ang hindi ginawa ng mga pulis, trahedya ang resulta. Isang inosenteng lalaki ang maling napatay. Bagamat inaresto na ang grupo sa Navotas,
marami ang naniniwala na pansamantala lamang ito. Katulad ng napakaraming pulis na nooy nakalusot, ang pumaslang sa bata ay pwedeng maabswelto. Isa sa saklaw ng position of power ng buong kapulisan ay ang magdesisyon kung ano ang nararapat kung may krimen. Sila ang natatanging may hawak sa kakaibang kapangyarihan sa oras ng kriminalidad. Kahit mali ang desisyon sa mata ng taong bayan, kahit taliwas sa protocol ayon sa mga procedures, ay kaya itong palusutan. Paano ito nangyayari? Madali lang. Gaya nga yun guys, di ba? Namatay nga si Jimboy. May mga ebidensya naman na talagang palpak yung operation na yun. Kasi ni warning shot wala. Nag-warning shot daw sila pero doon sa mismong doon sa pinagtalunan ng ni Jemboy doon sa tubig, doon nila mismo doon sila mismo nag-warning shot. Kaya sobrang ayun na, ebidensya na yun. Kaso nga lang, parang ang mangyayari dito, halos pinapakita lang sa media na kunwari, iniimbestigahan, pero abangan natin yan kung may makukulong na pulis. Ang sagot, kung pwede silang lumabag sa batas ng kalsada o road rules, magpagewang-gewang habang nagdadrive kung humahabol sa isang kriminal, o kahit tumaliwa sa daloy ng trapiko kung may hot pursuit. Paano pa kung protocols lang ang lalabagin? Ito ang hindi gaano nauunawaan nating ordinaryong taong bayan na pwedeng ipaliwanag ng abogado sa korte na ang paglabag ng pulis sa batas o protocol, tama man o mali, ay pwedeng sabihin na ito ang nakita nilang pinakaangkop at pinakanararapat na hakbang sa sitwasyon upang maresolba ang nagaganap na krimen. Maaaring Ibig sabihin, kahit alam nila na mali na at yun yung naisip nila na paraan para maresolba ang krimen, gagawin pala nila. Kasi kaya palang i-absuelto yan kung sakali pagdating sa korte. Palabasin lang nila na yun na yung tanging paraan kaya namin ginawa yun. And then, syempre, makikita nila yun yung isa sa mga maaring hindi sila makasuhan. Tipong ganun. pagdiinan ng abogado na hindi sila sumunod sa tamang hakbang upang mapanatili ang kaayusan at katahimikan ng iba. Posibleng ipaliwanag din na ang kanilang paglabag ay kinakailangan upang malutas ang krimen. Pwedeng ikatwiran na ito ang kanilang last option. Mali, pero Yun nga sinasabi ko, last option. Kaya kahit alam nila na mali, kung yun na yung last option nila, gagawin pala nila. kinakailangan. At ang pinakamasaklap na pwedeng ikatwiran ng abogado sa korte ay si Jemboy ay isang collateral damage. Sa mga katwirang ito, pinaniniwalaan na marami ang maabswelto. Siyempre, pwera na lang kung may malupit na abogado na kakatawan sa pamilyang Baltazar na walang humpay na hahabol sa buong PNP, sisilip at magbubulgar sa systemic malpractice ng buong kapulisan. Sa kasalukuyan, inaresto na ang mga nasangkot sa pagpaslang at mayroon nang nakuhang magaling na abogado ang PNP upang tulungang mapawalang sala ang mga inaresto, habang ang pamilya naman ni Jemboy ay patuloy sa kanilang paghihinagpis. Marahil sa hinaharap, malalaman natin kung mayroong masisintensyahan sa pagpaslang kay Jemboy o masasaksihan na naman natin ang kakaibang posisyon of power ng PNP at mapawalang sala ang mga namaril. Bagamat marami ang matitino at tapat sa kanilang tungkulin, hindi pa rin nawawala yung mga tiwali. Anong araw? Kayo boss, opinion nyo lang doon sa sinabi na maraming pa bang matitunong pulis. Sige, sabihin natin mayroon pa, pero sa ngayon hindi natin masisisi ang taong bayan kung magbabago ang kanilang magbabago ang tingin nila sa kapulisan dahil sa sobrang pangaharas na rin minsan na ang ginagawa nila, lalo na sa mga operation na ganyan. Para lang mapupulot dito. Ang kaayusan at katahimikan sa lipunan ay minsay nakapasan sa balikat ng kinauukulan. Inaasahan ng taong bayan na ang nagpapatupad ay maaasahan araw-araw. Kaya ang paalala na obligasyon ng pulis na maging kanlungan ng mamamayan sa oras ng kaguluhan. Ngunit kung hahayaang abusuhin ang pribilehiyo ng kapangyarihan,
taong bayan din ang masasagasaan. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan. So yun guys, comment kayo sa baba kung ano ang inyong magiging reaction tungkol sa videos na ginawa ng Sir PMC at sa nangyayaring investigasyon ngayon tungkol kay Jemboy Baltasar. At saka kung ano ang opinion nyo sa mga kapulisan ngayon na sa mga nangyayari sa kanila, sobrang pagiging haras nila sa mga binibigyan nila ng mga warrant. Tsaka ano pala guys, pa-subscribe ulit ako kung sakaling nakalimutan mo at napanood mo na ito at nakalimutan mo subscribe. Pa-subscribe po ulit sa ating YouTube channel at para ma-update ka sa mga video na i-upload natin. Guys, bago lang din ako sa ganitong pag-video reaction, kaya marami pa akong mga nakalimutan or mga nautal-utal pa. Kaya pagpasensyaan nyo muna, kaya nyo pag-uusahin ko pa sa sunod. Thank you.